May mga lugar na tila kinalimutan na ang panahon. Isang halimbawa nito ang Baryo Candelaria, isang maliit na pamayanang nakatago sa likod ng mga bundok at napapalibutan ng makapal na gubat. Sa unang tingin, payapa ang anyo nito. Ang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at nga bulaklak ng kalachuchi, at ang tanging maririnig ay ang huningang maibon at ang lagaslas ng sapasa di kalayuan. Ngunit sa ilalim ng payapang panlabas, may kakaibang bigat sa hangin. Isang lihim na humihinga kasabay ng bawat pag-ihip nito. Ito ang uri ng katahimikan na hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng pag-abang sa isang bagay na hindi pa dumarating. Dito sa mundong ito nabubuhay si Leo, isang binatang manunugis. Balot sa alikabok ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay natanaw na niya ang kanilang maliit na tahanan. Sa labas ng pinto, nakabang ang kanyang ama, si Tatang Karding, isang matandang albularyo na matagal nang isinuko ang pakikipagsapalaran para sa tahimik na buhay. Sa mukhang matanda ay mababanaag ang pinahalong galak at pangamba. "Anak, salamat sa Diyos at nakabalik ka ng litas," bati ni Tatang Karding habang mahigpit na niyayakap ang anak. "Alos hindi ako mapakali sa pag-aalala." Ngumiti si Leo, isang ngiting pagod ngunit puno ng kumpiyansa. "Tatang, ayos lang po ako. Ito ang buhay na pinili ko, ang dugong nananalitay sa atin." Ngunit alam ni Tatang Karding na ang bawat pakalis ni Leo ay maring maging huli. Ang mundo sa labas ay puno nga, nilalang na hindi nakikitang karaniwang mata, nga halimaw na nakukubli sa dilim. Matapos ang kanilang simpleng hapunan, nagbago ang timplang matanda. "Leo, may sulat na dumating para sa iyo," sabi niya sa seryosong tono. Inabot niya ang isang lumang sobre na may selyong ang kanilang angkan. Mula ito kay Tia Elena, ang kapatid ng kanyang ama at ang siyang naksanay kay Leo sa sining ng pangangaso. Dahan-dahang binuksan ni Leo ang sulat. Ang masalita ay tila may sariling buhay, punong bigat at misteryo. "Mahal kong Leo, simula ngang sulat, kailangan kong magtungo kaagad sa Baryo Candelaria. Huwag kang magsasayang ng oras. Isang mabigat na misyon ang naghihintay sa iyo. Isang pagsubok hindi lamang sa iyong kakayahan, kundi sa dugong nananalaytay sa iyong maugat. Nakasalalay dito ang kapalaran ng marami. Candelaria." Paulit-ulit na umaling-aungaw ang pangalan sa isip ni Leo. Pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan narinig. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama, isang bakas ng lungkot at takot. "Candelaria," bulong ni Tatang Karding, "iyan ang baryo ng iyong yumaong ina." Ang misyon ay biglang nakaroon ng personal na bigat. Hindi pa nila alam na sa pagtahak nila sa daan patungong Candelaria, hindi lang isang tungkulin ang kanilang haharapin, kundi isang sumpa na matagal nang naghihintay na magising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Ang hangin sa labas ay biglang lumamig, na tila nakbabadya sa kanilang pag-alis. Ang daan patungong Candelaria ay hindi isang simpleng landas. Ito ay isang paglalakbay pabalik sa nakaraan, isang landas na tinahak ng alaala at mga lihim. Habang si Leo at ang kanyang amang si Tatang Karding ay palalim ng palalim sa gubat, ang sikat ng araw ay unti-unti ring nagiging kulay kahel. Pinipintahan ang nadahon ng naagaw na liwanag at dilim. Ang dating luntiang kagubatan ay dahan-dahang nilalamon ng takip silim, at kasabay nito, ang natunong ng buhay ay napapalitan ng mabulong ng gabi. Nagsimulang umawit ang makuliglik, ngunit ang kanilang awit ay hindi nakbibigay ng kapanatagan. Bakus ay tila isang babala. "Mag-ingat tayo sa paglakad, anak," paalala ni Tatang Karding. Ang kanyang mamata ay maingat na nakmamasid sa bawat anino. Sa maganitong oras lumalabas ang hindi natin nakikita, ang manilalang na gutom sa laman at kaluluwa. Tumango lamang si Leo. Ang kanang kamay ay hindi humihiwalay sa puluhan ng kanyang itak na nakasukbit sa kanyang baywang. "Sanay na po ako, Tatang. Ang mahalaga ay marating natin ang Candelaria bago pa man magising ang araw." Ngunit sa kanyang ramdam din niya ang kakaibang bigat. Ang gubat na ito ay iba, mas matanda, mas malalim, at tila may sariling kamalayan na nagmamasid sa bawat galaw nila. Ilang sandali pa, isang biglang katahimikan ang bumalot sa paligid. Maging ang mangkuliglik ay natigilan sa kanilang pag-awit. Ang hangin ay tila bumigat at lumamig, at isang amoy ang kanilang nalanghap. Amoy ngang nabubulok na laman na hinaluan ng matamis ngunit nakasusukang halimuyak. Nakatinginan ang mag-ama, walang salitang namutawi, ngunit sa kanilang nga mata ay nababasa na ang isang kaisipan. Hindi sila nag-isa. Mula sa itaas ng mapuno, isang malakas na pagaspas ng tila katat na pakpak ang kanilang narinig. Isang tunog na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanilang batok. Sinundan itong isang mahinang halinghing, isang tunong gutom at pananabik.
Mabilis na bumunot ng kanyang itak si Leo. Habang si Tatang Karding naman ay kinuha ang isang maliit na balisong na may mga nakaukit na orasyon. Wak-wak, bulong matanda. Ang kanyang boses ay punong pag-ingat. Mula sa kadiliman, isang anino ang bumulusok pababa. Sa liwanag ng buwan na sumisilip sa mga dahon, nakita nila ang karumal-dumal na anyo nito. Isang nilalang na may katawan ng matandang lalaki ngunit may malalapat na pakpak ng paniki. Ang mamata nito ay nagbabaga na parang dalawang buhay na uling at ang bibig nito ay punong matutulis ng ngipin. Isang mahabang dila ang lumabas mula rito, tila isang ahas na naghahanap ng mabibiktima. Sumigaw ito, isang tuno na nakapangingilabot at sapat na para magpatigil sa tibok ng puso ng sinumang makarinig. Sa likod ko, Tatang, sigaw ni Leo. Sumugot ang wakwa. Ang matutulis nitong kuko ay handang pumunit ng laman. Mabilis si Leo. Umilak siya sa unang salakay at sinubukang hiwain ang pakpak nito, ngunit ang halimaw ay mas mabilis. Sumayaw ang ita ni Leo sa hangin. Bawat tama ay sinasangga ng matitigas na braso ng wakwak. Si Tatang Karding naman ay hindi napadaig sa takot. Sinubukan niyang saksakin ang bintingang nilalang gamit ang kanyang balisong, ngunit itinilapon lamang siya ng isang malakas na pagkampay ng pakpak. Anak, dahingang matanda. Nang makita ni Leo ang kanyang amo na bumaksak, isang galit ang umakyat sa kanyang pagkatao. Sumigaw siya at buong tapang na sumugot. Nagpalitan sila ng maatake. Ang tunog ng bakal na tumatama sa matigas na balat ay umaling-aungaw sa katahimikan ng gubat. Ngunit habang nasa gitna sila ng matining labanan, isang sigaw ang pumunit sa gabi. Isang sigaw na hindi galing sa halimaw, kundi sa isang babae. Tulong, maawa kayo. Tulungan ninyo ako. Ang tinik ay nanggagaling sa di kalayuan. Punong dalisay na takot. Natigilan si Leo. Isang saglit na pag-aatubili, ngunit sapat na iyon para sa wakwak. Isang malakas na kalmot ang tumama sa kanyang braso. Humiwa sa kanyang balat at nakpadanak ng dugo. Arr! Napasigaw siya sa sakit. Tatang, tulungan ninyo ang babae. Ako na ang bahala rito. Sigaw niya. Ngunit alam niyang pareho silang nasa panganib. Kailangan niyang tapusin ang laban. Itinuon ni Leo ang lahat ng kanyang lakas. Hinayaan niyang sugurin siya ng wakwak. At sa huling sandali, ginamit niya ang bigat ng halimaw laban dito. Umikot siya at buong lakas na itinarak ang itak sa dibiben nilalang. Isang nakabibinging sigaw ang pinakawalan ng wakwak. Isang sigawng sakit at pagkagapi. Unti-unti itong naging abo at tinangay ng hangin. Nag-iwan lamang ng masangsang na amoy. Kumihinga na napaluhot si Leo. Habang mahigpit na hawak ang dumudugong braso, hindi pa tapos ang gabi. Pinilit niyang tumayo at sinundan ang pinanggalingan ng sigaw. Sa likod ng isang malaking puno ng balete, natakpan niya ang isang dalaga. Nakaupo ito sa lupa, yakap-yakap ang kanyang nga tuhod. Nanginginig sa takot. Ang kanyang damit ay may mapunit at ang kanyang mukha ay nababayran ng dumi at luha. Nang makita siya nito, lalo itong napasiksik sa puno. Huwag, huwag kang lalapit. Sabi nito, ang boses ay garalga. Ligtas ka na, sabi ni Leo. Sinubukang pakalmahin ang kanyang boses. Tapos na ang panganib. Dahan-dahan niyang itinago ang kanyang ita para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Anong ginagawa mo sa gubat sa ganitong oras ng gabi? Tumingala ang dalaga. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Leo ang kanyang mukha. Maganda ito. Sa kabilang takot at dumi, mayroon itong mamatang punong gabuhay. Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Ang takot sa kanyang nga mata ay napalitan ng pakamangha at pagkatapos ay isang malit na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Ikaw ang tumalo sa halimaw? Tanong nito. Tumanggol si Leo. Tumayo ang dalaga, pinakpagan ang kanyang sarili. Ang panginginig sa kanyang katawan ay napalitan ng kakaibang sigla. Salamat sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ngayon ay mas matatak na. Akala ko katapusan ko na. Ang galing mo. Para kang isang bayani sa mga lumang kwento. Sino ka? Ikaw ba silam ang namuling nabuhay? Kumunot ang nuni Leo. Hindi sanay sa ganitong klaseng papuri. Lalo na mula sa isang estranghero na kadarating lang mula sa bingit ng kamatayan. Hindi ako bayani. Manunugis ako. Leo ang pangalan ko. Leo. Inulit ng dalaga na parabang tinatandaan ang lasang pangalan sa kanyang dila. Isang pangalan para sa isang leon. Bagay na bagay sa iyo. Ako naman si Maya. Bigla itong lumapit at tiningnan ang sugat sa braso ni Leo. Naku, malalim ang sugat mo. Kailangan nating gamutin iyan. Ang kanyang pag-aalala ay tila toto. Ngunit may kasama itong kislap sa kanyang mamata. Ano nga palang ginagawa? Morito? Muling tanong ni Leo. Medyo nairita na sa pagiging kalmado nito. Sumimangot si Maya. Tumakas ako.
Sagot niya. At sa isang iglap, bumalik ang lungkot sa kanyang mukha. Mula sa isang pamilyang mas madilim pa sa gabi, ayoko nang bumalik doon. Sakto namang dumating si Tatang Karding. Medyo namamaga ang isang braso ngunit buo pa rin. Anak, ayos ka lang? At sino naman itong binibini? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Maya ang kanyang sitwasyon sa mas maayos na paraan. Naawa ang matanda sa kanyang kwento. Hindi natin pwedeng iwan ang batang ito dito. Delikado, sabi ni Tatang Karding. Tumingin si Leo kay Maya. Nakita niya ang pakasa sa mata nito. Bumuntong hininga siya. Isa na namang problema sa gitna ng isang mahalagang misyon. Sige na nga, sabi niya nang walang gana. Sumama ka na sa amin hanggang sa makahanap tayo ng ligtas na lugar para sa iyo. Pero huwag kang magiging sagabal. Isang malapat na ngiti ang isinukli ni Maya. Pangako, hindi ako magiging pabigat, sabi niya. Sabay kindat kay Leo. Huwag kang mag-alala. Magiting na manunugis. Baka ako pa ang magligtas sa iyo sa susunod. Napailing na lang si Leo habang nagsimula silang maglakad muli. Ang gabi ay bata pa at ang kanilang paglalakbay patungong Candelaria ay nagsimula pa lamang. Ngayon ay may kasama na silang isang misteryosong dalaga na tila nakdadala ng sarili nitong nalihim. Ang pagsikat ng araw ay hindi nakdulot ng karaniwang ginhawa na karaniwang kasama nito. Sa halip, ang liwanag nito ay naksilbi lamang upang bigyang diin ang nakabibinging katahimikan ng Baryo Candelaria. Pagpasok nila sa ilalim ng isang luma at nababalutan ng baging na arko na nagsisilbing bungat ng baryo, ang tatlong manlalakbay ay sinalubong hindi nga. Masasayang bati nga, nahahandang magsasaka o ngang ingay nga, mga batang naglalaro, kundi ngang isang katahimikang tila mas mabigat pa sa dilim nga, gubat na kanilang iniwan. Ang nga bahay na gawa sa kawayan at nipa ay tila mga bantay na nakatayo sa paglalamay. Ang nga bintana ay bukas ngunit walang nga matang sumisilip mula sa loob. Ang mapintuan ay bahagyang nakaawang na tila nag-aanyaya sa hangin ngunit walang sinumang lumalabas o pumapasok. Sa isang balkonahe, isang duyan ang marahang umuugoy. Itinutulak ng amihan ngunit wala itong sakay. Sa isa pang bakuran, isang basket ng mga gulay ang nakatiwangwang na parabang ang may-ari ay bigla na lamang tinawak sa isang lugar na hindi na niya nabalikan. Maging ang mga manok na gumagala ay tila walang ganang tumilaok. Si Maya, na kanina lamang ay punong kwento at biro, ay biglang nanahimik. Ang kanyang nga mata ay maingat na naglilibot. Ramdam ang bigat sa atmosfera. Bakit parang walang tao? Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Lumapit siya kay Leo na parabang nahanap ng kasiguraduhan sa presensya nito. Si Tatang Karding ay huminto sa paglalakad. Ipinikit ang kanyang mamata at huminga ng malalim. May mali, anak, sabi niya sa mahinang boses. Ang kanyang mukha ay punong pag-aalala. Isang mabigat na kalungkutan ang bumabalot sa lugar na ito. Isang sakit na hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Si Leo naman ay nakaalerto. Ang kanyang nga pandama bilang isang manunugis ay sumisigaw na may panganib. Ngunit ito ay isang panganib na hindi niya nakikita. Isang kalaban na hindi niya mahahawakan. Ito ay isang panganib na nakatago sa mismong hangin na kanilang nilalanghap. Hindi ito katahimikan ng isang payapang baryo. Tatang, sagot niya. Ito ay katahimikan ng takot. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa gitna ng daan. Ang kanilang mga yabak lamang ang tanging tunok na gumigising sa natutulok na baryo. Ang bawat bahay na kanilang madaanan ay tila may sariling kwentong kalungkutan. At sa wakas, isang tunok ang bumasak sa katahimikan. Isang mahina at hirap na pakubo. Nagmula ito sa isang maliit na bahay kubo na mas mayos ng kaunti kaysa sa iba. May matanim na halaman sa paligid na tila inaalagaan pa rin. Dahan-dahan silang lumapit sa bukas na pinto. Tao po magalang na tawa ni Tatang Karding. Mula sa loob, isang anino ang gumalaw. Ilang saglit pa, isang matandang babae ang lumabas. Ang kanyang buhok ay sineputing iblang abaka. Ang kanyang likod ay medyo kuba na sa katandaan. At ang kanyang mukha ay puno ng guhit ng panahon. Ngunit ang kanyang nga mata ang kumuhang kanilang atensyon. Nga matang tila isang malalim na balon ng kalungkutan at pagod. Nga dayo, sabi nga matanda. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. May bakas ngang pagkagulat sa kanyang mukha. Na parabang matagal na siyang hindi nakakakita ng bagong mukha. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Magandang umaga po, Lola, bati ni Leo. Kami po ay napadaan lamang. May hinahanap na kamaanak. Ngunit napansin po namin ang kakaibang katahimikan sa inyong baryo. Ayos lang po ba ang lahat dito? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa malabi ng matanda.
Ang Candelaria ay matagal nang hindi maayos, iho, sagot niya. Isang sakit ang dumapos sa amin. Isang sakit na unti-unting kumukuha sa lakas ng bawat isa. Ikinumpas niya ang kamay sa paligid. Tingnan ninyo. Ang dating masiglang baryo ngayon isa ng tahanan ng mga may sakit at nangangamba. Inanyayahan silang matanda na maupo sa isang mahabang bangkong kawayan sa labas ng kanyang bahay. Ako si Corazon. Pagpapakilala niya. Anong klaseng sakit po ito? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pakikiramay. Tinatawag namin itong sakit na pagkahapo. Paliwanag ni Lola Corazon. Nagsisimula sa simpleng lagnat at pananakit ng katawan. Pagkatapos ay susundan ng isang pagod na hindi may paliwanag. Isang pagod na kahit anong pahinga ay hindi nawawala. Hanggang sa ang katawan ay tuluyan ng ayaw sumunod at ang tao'y mananatili na lamang sa higaan, nahihintay na maubos ang hininga. Nanginginig ang boses ng matanda habang nagsasalita. Ang aming albularyo, si Mang Celso, sinubukan niya ang lahat. Ngunit isang araw, hindi na lamang namin siya natakpuan. Naglaho na parang bula kasama ang kanyang nagamit. Iniwan niya kami sa gitna ng salot na ito. Ang kwento ay nagbigay ng mas malalim na misteryo sa trahedya. Isang sakit na walang lunas at isang manggagamot na biglang nawala. Ang aking apo, ang aking nag-iisang apo. Umiyak na sabi ni Lola Corazon. Siya ang pinakamatinding tinamaan. Tumayo siya at sinanyasan silang sumunod sa loop. Ang loop ng bahay ay malinis ngunit madilim. Ang hangin ay mabigat. May amoy ng pinakuluang madahon at ng sakit. Sa isang papak sa sulok, isang batang lalaki na nasa mga 10 taong gulang ang nakahiga. Ang kanyang balat ay maputla at naninilaw. Ang kanyang ngabuto ay bakat na sa manipis na balat. Ang kanyang pahinga ay mababaw. At ang kanyang nga mata, kahit nabukas, ay tila nakatingin sa kawalan. Ang buhay ay unti-unting lumilisan sa kanyang munting katawan. Si Lola Corazon ay napagulgol sa tabi ng kanyang apo. Rico, apo ko. Napuno ng awa si Maya at hindi niya napigilang hawakan ang nunang bata. Mainit ito, ngunit ang init ay tila walang buhay. Si Tatang Karding naman ay lumapit. Ang kanyang mga mata ay seryosong sinusuri ang kalagayan ng bata. Hindi lamang ang pisikal na anyo nito ang kanyang tiningnan, kundi ang aura na bumabalot nito. Hinawakan niya ang pulso ni Rico. May naramdaman siyang kakaiba. Isang malamig na enerhiya. Isang bagay na hindi natural na tila isang linta na sumisip sa buhayng bata. Tumingin siya kay Leo. Isang tingin na puno ng kahulugan. Hindi ito ordinaryong sakit. Bulong niya sa anak. Sapat lang para marinig nito. Maitim na enerhiyang kumakain sa kanyang lakas. Naintindihan agad ni Leo ang ibig sabihin ng kanyang ama. Kulam. Pangkukulam. Tumingin si Leo mula sa kaawa-awang bata patungo sa nagdadalamhating si Lola Corazon. At pagkatapos ay sa buong baryo na tila isang malaking libingan. Ang misyon na ibinigay sa kanya ni Tia Elena ay hindi na lamang isang simpleng paghahanap. Ito ay isang digmaan laban sa isang kasamaang hindi nakikita. Isang kasamaang dahan-dahang pumapatay hindi lamang sa mga tao, kundi sa pakasang isang buong komunidad. Gagawin po namin ang aming makakaya para tumulong, sabi ni Tatang Karding kay Lola Corazon. Isang pangakong magiging simula ng isang mas malalim at mas mapanganib na kabanata sa kanilang buhay. Ngayon, malinaw na sa kanila. Ang kalaban sa Candelaria ay hindi lamang isang halimaw na nag-abang sa dilim. Ito ay isang salot, isang lason na dahan-dahang pumapatay sa mismong kaluluwang ng baryo. Ang bigat sa loob ng bahay ni Lola Corazon ay halos pisikal, isang kumot ng dalamhati at sakit na bumabalot sa bawat isa. Ngunit para kay Tatang Karding, hindi lang ito kalungkutan. Ito ay isang hamon, isang pamilyar na kalaban mula sa kanyang nakaraan. Ang kanyang kamay na sanay na sa pag-ararong lupa sa mga nakalipas na taon ay biglang nanabik sa pakiramdam ng mga halamang gamot. Ang kanyang isip na matagal ang payapa ay muling binuksan ang ngalumang aklat ng kaalaman ng isang albularyo. Lumapit siya kay Lola Corazon. Ang kanyang mata ay puno ng determinasyon at awa. Lola Corazon, ako po ay isa ring albularyo. Bagamat matagal nang tumigil sa panggagamot, sabi niya sa malumanay ngunit matatak na boses. Kung inyo pong mamarapatin, nais ko sanang subukan ang aking kaalaman. Hindi ko may papangako ang milagro, ngunit hindi ko rin kayang talikuran ang isang batang nangangailangan. Ang gamatang matanda ay biglang nakaroon ng kislamang paasa. Hinawakan niya ang kamay ni Tatang Karding. Ang kanyang mga daliri ay malamig at nanginginig. Kahit ano, gagawin ko para sa aking apo. Maawa po kayo, gawin ninyo ang lahat ng inyong magagawa. Ang Diyos na ang bahalang makbalik ng inyong kabutihan. Tumango si Tatang Karding. Tumingin siya sa paligid, sinusuri ang espasyo. Leo anak, isara mo ang lahat ng bintana at ang pinto. Mag-iwan ka lamang isang malit na siwang sa bintana sa may kusina, utos niya.
Kailangan nating ikulong ang enerhiya dito sa loob. Ngunit kailangan din nating ng daanan palabas para sa masamang hangin. Sumunod agad si Leo. Ang kanyang magalaw ay mabilis at tiyak. Ngunit sa kanyang isip, may bumabagabag. Alam niyang sa sandaling simulan ng kanyang ama ang panggagamot. Opisyal na silang nakikialam sa kung anumang kasamaan ang nagahari sa Candelaria. Hindi na sila mga dayo lamang. Sila ay mga kalaban na. Inilatah ni Tatang Karding ang isang maliit na banit sa sahi at inilabas ang makagamitan mula sa kanyang supot na laging nakasubit sa kanyang baywang. Isang maliit na botang langis ng niyok na may mga ugat na nakababad. Isang bungkos ng mga pinatuyong dahon na may kakaibang amoy. Isang maliit na krus na gawa sa kahoy na sinasabing galing sa isang simbahan na nasunog. At isang piraso ng tawas. Kailangan kong palanggana na may malinis na tubig, isang puting tela at kaunting asin, sabi niya. Agad na kumilos si Lola Corazon. Ngunit bago pa man niya makuha ang lahat, isang boses ang naksalita. Ito po, Tatang Karding, sabi ni Maya. Hawak niya ang isang maliit na mangkok na may asin at isang malinis na tela. Kumuha na rin po akong ilang dahon ng bayabas sa likod bahay. Baka po kailanganin ninyo para sa laknat. Nagulat si Tatang Karding at Leo. Hindi sa pagiging matulungin ni Maya, kundi sa kanyang kaalaman. Ang dahon ng bayabas ay isang pangkaraniwang gamot. Ngunit ang paraan ng pagkasabi ni Maya ay tila alam na alam niya ang proseso. Salamat Ija, sabi nga matanda. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ibinigay ni Maya ang gamit at umupo sa isang sulok. Tahimik na nakmamasit ang kanyang kamay ay makasalikop sa kanyang kandungan. Nagsimula si Tatang Karding. Una, isinausaw niya ang kanyang mga daliri sa tubig na may asin at iwinisik ito sa bawat sulok ng silit habang bumubulong na orasyon sa pinahalong Latin at tumang Tagalog. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may kapangyarihan, sapat upang baguhin ang atmosfera sa loob ng kwarto. Ang hangin ay tila lalong lumamig at ang apoy sa gasera ay biglang naksayaw ng walang dahilan. Pagkatapos, kinuha niya ang tawas at inilagay sa ibabaw ng nakbabagang uling. Habang natutunaw ang puting bato, patuloy siya sa pagdarasal. Ang kanyang mata ay nakapikit. Nang tuluyan na itong maging likido, mabilis niya itong ibinuhos sa palangganang ng tubig. Isang tunong ng paksitsit ang narinig at umusok ito. Pinakmasdan nilang lahat ang nabuong hugis sa ilalim ng tubig. Nanlaki ang mata ni Leo. Hindi ito isang ordinaryong hugis. Ito ay ang anyo ng isang mukhang puno ng galit na napapalibutan ng matila matatalim na tinik. Kumpirmado, bulong ni Tatang Karding. May gumagawa ng kulam. Isang malakas na mangkukulam ang may gawa nito. Ang takot ay gumapang sa puso ni Lola Corazon at napahawa siya sa kanyang dibdib. Si Maya naman ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mamata ay nakatuon sa matanda na parabang sinusuri ang bawat galaw nito. Ito na ang pinakamahalagang bahagi. Kumuha si Tatang Karding ng langis mula sa kanyang bote at ipinahit sa kanyang mapalat. Lumapit siya sa higaan ni Rico. Ang bata ay hindi mapakali, umuungol na parang nananaginip ng masama. Kahit na ang mamata nito ay bukas, dahan-dahang ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa nuhang bata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sinimulan niyang hilutin ang ang dibdib, at ang mapalat ni Rico habang patuloy sa pakbikas nga mga sagradong salita. Sa bawat haplos, ang bata ay tila lalong nahihirapan. Bigla itong nagsisigaw, isang sigaw na hindi galing sa isang bata, kundi isang tunog na garalgal at punong galit. Ang katawan nito ay nanigas. Huwag kang bibitaw, apo. Umiyak na sabi ni Lola Corazon. Si Leo ay handang umalalay. Ngunit pinigilan siya ng tingin ng kanyang ama. Maya, ang dinikdik na dahon ng bayabas, sabi ni Tatang Karding, hindi inaalis ang kanyang kamay sa bata. Agad na iniabot ni Maya ang isang malit na bato kung saan niya pinipit ang dahon. Ang pagkakadurok ay perpekto, sapat lamang upang lumabas ang katas nito. Paano niya nalaman? Tanong ni Leo sa sarili. Ngunit walang oras para sa matanong. Ipinahid ni Tatang Karding ang dinikdik na dahon sa tiyan ng bata. Patuloy ang kanyang madasal, palakas ng palakas, hanggang sa ang kanyang boses ay tila umuuga sa buong kabahayan. Habang nagpapatuloy ang ritual, napansin ni Leo si Maya. Habang ang lahat ay nasa bingit ng takot at pag-asa, si Maya ay tila isang lawa na walang alon. Ang kanyang mata ay punong awa para sa bata. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. At sa kanyang labi ay may mga salitang binubulong na hindi marinig ni Leo. Mga salitang tila nagbibigay ng karagdagang lakas sa matandang albularyo. Sa kasudulan ng gadasal ni Tatang Karding, isang malakas na ihip ngang
Hangin ang biglang pumasok sa maliit na siwang ng bintana. Ang hangin ay may dalang amoy ng bulok na bulakla at lupa mula sa sementeryo. Ang apoy nga sra ay namatay at ang silid ay binalot ng dilim. Isang kolektibong paghinga ng takot ang kanilang pinakawalan. At pagkatapos, katahimikan. Tatang, nanginginig na tawag ni Leo. Sindihan mo ang ilaw, anak. Nang muling magliwanag ang silid, ang kanilang mamata ay napunta lahat sa higaan. Ang bata, si Rico, ay hindi na nagsisiga. Ang kanyang katawan ay kalmado na. Ang lagnat sa kanyang balat ay nawala. Ang kanyang pahinga ay malalim at payapa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, si Rico ay natutulog ng mahimbing. Umiyak sa pasasalamat si Lola Corazon. Paulit-ulit na nagpapasalamat kay Tatang Karding. Ngunit si Leo, habang nakaramdam ng malaking ginhawa para sa bata, ay hindi maalis ang kanyang tingin kay Maya. Ang kanyang isip ay puno nga tanong. Paano niya nalaman ang tungkol sa nga halamang gamot? Bakit siya nanatiling kalmado sa gitna ni isang espiritual na labanan kung saan kahit si Leo na isang sanay na manunugis ay nakaramdam ng panalamig? Ang kanyang pagtulong ay hindi lamang simpleng pag-alala. Ito ay may kasamang kaalaman. Sino ka ba talaga, Maya? Tanong niya sa kanyang sarili. Tumingin siya sa dalaga habang marahan itong pinupunasan ng basang tela ang nunang natutulok na bata. Maganda siya, mabait at matapang. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang biningang pagdududa ang naitanim sa isipan ni Leo. Ipinaliwanag ni Tatang Karding na ang kulam ay naitaboy lamang. Ngunit ang pinakmumulan nito ay nasa paligid pa rin at tiyak na babalik. Ang laban ay hindi pa tapos. At para kay Leo, isa pang laban ang nagsisimula sa kanyang kaloban, isang laban sa pagitan ng pahanga at ng lumalaking paghihinala sa babaeng kanilang iniligtas. Ang pagaling ni Rico ay naging isang malit na kandila ng pag-asa sa madilim na baryo ng Candelaria. Kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damo. Ang madayo, ang matandang albularyo at ang kanyang anak na manunugis ay may dalang kapangyarihan laban sa sakit na pagkahapo. Sa una, ang mataga baryo ay nakaatubili. Ang kanilang mapuso ay puno ng takot at pagdududa. Ngunit nang makita nila si Rico na muling nakakatakbo sa kanilang munting bakuran kahit na mahina pa, ang yelo sa kanilang mapuso ay unti-unting natunaw. Isa-isa, nagsimula silang lumapit sa bahay na tinutulian ni Leo. May dalang isang ina ang kanyang sanggol na ilang araw nang nilalaknat. Isang matandang lalaki ang humihingi ng tulong para sa kanyang asawa na hindi na makabangon. Sa bawat araw na lumilipas, si Tatang Karding ay abala sa panggagamot. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga dasal at halaman, si Leo at Maya naman ang kanyang naging manggakatulong. Naghahanda ng magamot at umaalalay sa mga pasyente. Sa liwanag ng araw, ang Candelaria ay tila nakakaroon muli ng bahagyang buhay. Ngunit ang pag-asang dala ng araw ay kinakain ng isang bagong uri ng laging pagsapit ng gabi. Ang sakit na pagkahapo ay isang mabagal na kamatayan, isang kaaway na maaari mong bantayan. Ngunit ang bagong panganib ay isang multo sa dilim. Isang umaga, isang malakas na iyak ang gumising sa baryo. Ang asawa ni Ben, isang batang magsasaka, ay natakpuang nag-isa sa kanilang higaan. Si Ben ay wala na. Walang bakas ng labanan, walang sirang gamit. Tanging isang bukas na bintana na nagpapapasok sa malamig na hangin ng madaling araw at isang kakaibang pakiramdam ng kawalan. Naglaho na lamang siya. Ang takot na dulot ng sakit ay napalitan ng isang mas matinding kilabot. Ang kanilang kalaban ay hindi na lamang isang sumpa. Isa na itong halimaw na kumukuha ng tao mula mismo sa kanilang tahanan. Kinabukasan, isa na namang mangingisda ang nawala. Ang baryo ay tuluyan ng binalot ng paranoia. Pagsapit ng dilim, ang mga pinto at bintana ay sinasarhan ng mabibigat na kahoy at ang bawat pamilya ay nagsisiksikan sa iisang silid. Nagdarasal na malampasan ang gabi sa gitna ng lumalalang takot. Isang pangalan ang nagsimulang ibulong-bulong sa mga nakumpulang anino, Lolo Damian. Si Lola Corazon ang unang nagdalangang balita kina Leo. Isang hapon, habang nagpapahinga sila, lumapit ito. Ang kanyang mukha ay puno ng pinahalong pag-asa at pag-alala. May isa pa raw tayong pag-asa, sabi niya sa nanginginig na boses. May dumating na isang matandang manunugis sa kabilang dulo ng baryo. Si Lolo Damian daw ang pangalan. Sabi ng ilan, isa raw siyang alamat, ang pinakamagaling na manunugis sa buong kapuluan. Ayon sa kwento ni Lola Corazon, si Lolo Damian ay isang matandang ermitanyo. Malakas ang pangangatawan sa kabila ng edad at ang kanyang mamata ay tila nakikita ang kaluluwa ng sinuman. Nag-alok daw ito ng proteksyon, ngunit hindi ito libre. Kapalit ng kanyang serbisyo, humihingi siya ng pagkain at magagamit. Siya raw ang tanging makakatalo sa buong matrongdem na gumagala sa Candelaria.
Nakinig ng mabuti si Leo. Bilang isang manunugis, alam niya ang nga kwento tungkol sa mga alamat. Ngunit alam din niya ang nga taktika nga manloloko. Ang tiempo ay masyadong perpekto. Isang halimaw ang biglang lumitaw. At kasabay nito, isang tagapagligtas ang dumating na nag-alok ng solusyon. Tatang, hindi po kaya ito ay isang patibong. Bulong niya sa kanyang ama nang makalis si Lola Corazon. Isang klasikong modus ng mahuwat na mga ngaso. Gagawa sila ng problema para sila ang makbenta ng solusyon. Huwag tayong magpadalos-dalos sa pagusga. Anak, sagot ni Tatang Karding. Ang kanyang mukha ay seryoso. Maraming uri ng tao sa mundo. Ngunit tama ka, hindi rin tayo dapat maging bulak. Kailangan nating maging maingat. Si Maya, na tahimik na nakikinig, ay nagsalita. Kung totoong magaling siyang manunugis, tanong niya, bakit may nawawala pa rin? Bakit hindi pa niya nahuhuli ang pumapatay? Ang kanyang tanong ay tumama sa puntong iniisip din ni Leo. Nagdagdag ito sa kanyang pagdududa hindi lamang kay Lolo Damian, kundi pati na rin sa katalinuhan ng dalagang kasama nila. Nang gabing iyon, isang dalagita naman ang nawala. Ang iyak ng ina nito ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Isang tunok na sumira sa pusok ng lahat. Para kay Leo, ito na ang huli. Hindi na siya maaaring manatili na lamang sa pagiging katulog ng kanyang ama. Kailangan niyang gawin ang trabaho kung bakit siya sinanay. Tinipon niya si Tatang Karding at si Maya sa loob ng kanilang tinutuluyang silid. Ang ilaw mula sa gaser ay nagbigay ng gumagalaw na anino sa kanilang mga mukha. Hindi na ito kulam lang, Tatang. Ang kulam ay hindi nag-iwan ng bukas na bintana, maring sabi ni Leo. May pisikal na halimaw na kumukuha sa kanila. Isang mandiragit na malayang gumagala sa gabi habang ang lahat ay nagtatago sa takot. Kailangan nating magbantay. Kailangan nating harapin ito. Masyadong mapanganib, agad na sagot ni Tatang Karding. Hindi natin alam kung ano ang ating kalaban. Paano kung hindi lang ito isa? Paano kung ito ay mas malakas kaysa sa inaakala natin? Kung ganun, hahayaan na lang ba natin silang maubos isa-isa? Git ni Leo, ako ay isang manunugis. Ito ang aking tungkulin. Bago pa man makasagot ang matanda, tumayo si Maya. Ang kanyang anino ay humaba sa dingding. At sa isang iglap, ang imahe niya bilang isang mahinhing dalaga ay naglaho. Sasama ako sa iyo, Leo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmadong ngunit puno ng hindi matitinak na determinasyon. Napatingin si Leo sa kanya, nagulat. Hindi, mabilis niyang sagot. Gawaing panalaki ito. Masyadong delikado para sa isang babae. Manatilik ka dito kasama si Tatang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maya. Isang ngiting hindi masaya kundi punong hamon. Iniligtas mo ako mula sa isang wakwak. Tama, sabi niya. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay mahina ako o wala akong silbi. Sa gubat, dalawang pares ng mata ay mas mainam kaysa sa isa. Dalawang pares ng tainga ang mas maraming maririnig. Nakikita ko ang nga bagay na hindi mo napapansin, Leo. At nararamdaman ko ang nga bagay na hindi mo nararamdaman. Huwag mong maliitin ang aking kakayahan dahil lang sa ako ay isang babae. Natigilan si Leo sa kanyang sinabi. May punto siya. Ang kanyang tapang at talas ng isip ay napatunayan na niya. Tumingin siya sa kanyang ama, nahahanap masuporta. Ngunit nakita niya ang pahanga sa mamata ni Tatang Karding para kay Maya. Tama siya, anak, sabi nga matanda. Sa laban na ito, kailangan natin ang lahat ng tulong na mari nating makuha. Si Maya ay may tapang at talino. Medjiging malaking tulong siya. Napabuntong hininga si Leo talo sa argumento. Inisya sa katigasan ng ulo ni Maya. Ngunit sa isang sulong ang kanyang puso, may paganga. Hindi pa siya nakakatakbo ng isang babaeng tulad niya. Sige, sabi niya sa wakas. Pero sa oras na maging delikado ang sitwasyon, susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Maliwanag, tumango si Maya. Ang kislap ng tagumpay ay nasa kanyang nga mata. Maliwanag na maliwanag. Magiting na manunugis. At sa gabing iyon, sa ilalim ng maputlang sinak ng buwan, makasamang haharapin ni Leo at Maya ang anino na gumagapang sa Barrio Candelaria, ang kanilang unang pagbabantay. Hindi nila alam na ang aninong iyon ay mas malapit at mas mapanlin ng kaysa sa kanilang inaakala at ang gabi ay magiging simula ng isang mas mapanganib na yugto ng kanilang misyon. Ang gabi sa Candelaria ay may sariling buhay. Hindi ito basta pagkawalan ng liwanag, kundi pagdating ng isang presensyang mabigat at mapanuri. Ang buwan ay tila isang pila na mata na panakanakang. Sumisilip mula sa likod ng maulap. Ang sinak nito ay lumilihan ng magumagalaw na anino na nakmumukhang mga nakaabang na nilalang. Bawat kaluskos ng dahon, bawat alulong ng aso sa malayo,
Bawat pag-irit ng kawayan ay tila isang mensahe mula sa dilim. Sa gitna ng ganitong tanawin, tahimik na gumagalaw sina Leo at Maya. Si Leo ang nangunguna. Ang kanyang bawat hakbang ay kalkulado. Ang kanyang mata ay walang tigil sa paggalaw. Sinusuri ang bawat madilim na sulok. Ang kanyang buong pakataw ay nakatuon sa misyon. Isang sandatang handa sa anumang sandali. Sa kanyang likuran, sumusunod si Maya. Ang dating masayahing dalaga ay napalitan ng isang seryosong anino. Ang kanyang nahagbang ay magaan at halos walang tunok. Isang bagay na ipinaktaka ni Leo. Manatili kang malapit sa akin. Bulong ni Leo. Ang kanyang boses ay bahagya lamang lumabas. Huwag kang gagawa ng ingay. Makinig ka sa bawat tunok na hindi karaniwan. Isang bahagyang inis ang gumuhit sa mukha ni Maya kahit na hindi ito nakita ni Leo sa dilim. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ako bata. Ganti niya sa mas mahinang bulong. Naramdaman ni Leo ang pagpupumiglas sa kanyang tono ngunit pinili niyang huwak na itong pansinin. Kailangan nilang mag-focus. Habang naglalakad sila sa makipot na eskinita sa pagitan ng dalawang hilera ng gabahay, isang aso sa loob ng isang bakuran ang biglang nagsimulang tumahol ng sunod-sunod. Isang tahol na puno ng takot. Pagkatapos, bigla itong naputol at napalitan ng isang mahinang pakungol hanggang sa tuluyan ng nanahimik. Nakatinginan sila. Ito na iyon. Isang senyales. Itinaas ni Leo ang kanyang kamay. Senyales para huminto si Maya. Inawakan niya ng mas mahigpit ang puluhan ng kanyang ita. Ang hangin ay biglang lumamig at isang amoy ang lumutang. Hindi amoy ng bulok na laman tulad ng sawakwak, kundi amoy ng alikabok, ng lumang lupa, at ng isang bagay na metaliko, tulad ng dugo. Nangyari ang lahat sa isang iglap, mula sa bubong isang kubo. Isang itim na anino ang tumalon pababa ng walang kahit anong tunok. Hindi ito malaki o maskulado. Ito ay payat, mahaba ang mabrasot binti, at gumagalaw na may nakakakilabot na liksi na parang isang gagamba. Ang anyo nito ay malabo, tila gawa sa usok na pinagsama-sama, at ang tanging malinaw na bahagi nito ay ang dalawang matang nagliliwanag na parang maga, baga sa gitna ng kadiliman. Sumugot ito kay Leo. Agad na hinarang ni Leo ang atake gamit ang kanyang ita. Isang malakas na tunog ng pagtamon ng metal sa isang bagay na kasing tigas ng bato ang narinig. Naporong si Leo sa lakas ng impact. Ang nilalang ay hindi sumigaw o umungol. Nanatili itong tahimik habang pinaulanan siya ng sunod-sunod na kamot mula sa mahahaba at matutulis nitong kuko. Mabilis si Leo, ngunit ang halimaw ay tila tubig na dumadaloy sa paligid ng kanyang madepensa. Nakakuha siya ng ilang mababaw na hiwa sa braso at tagiliran. Ito ay isang manlalaban na hindi umaasa sa lakas, kundi sa bilis at baksik. Sinubukan ni Leo na umatake, ngunit ang aswang ay mailap. Tumatalon ito sa mga dingding, gumagapang sa mga bubong, ginagamit ang buong kapaligiran bilang kanyang palaruan. Tila siya pinaglalaruan. Hinihintay na mapagod bago ibigay ang huling, nakamamatay na dago. Habang si Leo ay abala sa pakikipaglaban, si Maya naman ay napasandal sa isang pader. Ang kanyang mata ay malaki sa takot, ngunit ang kanyang isip ay gumagana. Nakita niya kung paano ginagamit ng halimaw ang kadiliman para sa kanyang kalamangan. Kailangan niya ng liwanag, o kung hindi man, kailangan niyang distraksyon. Nakita niya ang isang tumpok ng lumang kawayan na nakasandal sa isang sulok. Sa tabi nito ay may ilang malalaking bato, habang ang aswang ay nakatalon sa isang bubong. Nakahanda para sa isa na namang paglusop kay Leo, mabilis na dumampot ng bato si Maya. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, ibinato niya ito hindi sa halimaw, kundi sa tumpok ng mga kawayan. Isang malakas na kalabog ang umaling-awngaw sa tahimik na gabi. Sa isang saglit, ang atensyon ng aswang ay napunta sa pinanggalingan ng ingay. Isang pagkakamali. Isang pagkakamali na matagal nang hinihintay ni Leo. Sa sandaling iyon ng pag-atubili ng halimaw, ibinuhos ni Leo ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Sumugot siya pasulong, hindi pa itaas kung saan naroon ang ulo ng aswang, kundi pababa. Sa isang mabilis na kilos, ibinaba niya ang kanyang ita. Hindi ito isang malinis na tama sa dibdib o lik. Ngunit habang umiilak ang aswang, ang talim ng ita ay tumama ng buong diin sa nakaunat nitong kaliwang braso. Ang tunog ng napunit na laman at nabaling buto ay malinaw na narinig. Isang nakapangingilabot at matinis na sigaw ang bumasak sa gabi. Ngunit ang sigaw na iyon ay iba. Hindi ito tunok ng isang halimaw, kundi isang sigaw ng matinding sakit, isang sigaw na may bahit ng pagiging tao. Ang aswang ay napasupsop sa lupa, hawak-hawak ang duguan at tila walang buhay na kaliwang braso. Tumingin ito kay Leo at sa liwanag ng buwan, nakita ni Leo ang mata nito.
Ang dating nagbabagang pula ay ngayon ay nagpapakita ng purong galit at paghihirap. Sa isang iglap, ang nilalang ay muling tumayo. Hindi na ito sumugot. Sa halip, sa isang bilis na hindi ka panipaniwala, ito ay tumakbo papalayo. Hindi ito simpleng paktakbo, ito ay tila sinipsip pabalik ng kadiliman ng eskinita. Naglaho na parang isang masamang panaginip. Ang tanging naiwan ay ang katahimikan at ang amoy ng dugo sa hangin. Napaluhod si Leo sa isang tuhod humihinga. Ang adrenaline ay unti-unting nawawala sa kanyang sistema. Lumapit si Maya. Ang kanyang mukha ay maputla ngunit ang kanyang mata ay nag-aalap. "Leo, ayos ka lang?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Leo. Tumingin muna siya sa direksyon kung saan naglaho ang aswang. Pagkatapos ay sa kanyang sariling nasugat. At sa huli, tumingin siya kay Maya. "Salamat sa ginawa mo kanina," sabi niya sa pagitan ng paghinga. Ito ay isang pagamin, isang pakilala sa tapang dalaga. Ngumiti si Maya, isang ngiting pagod. "Sinabi ko naman sa iyo," sagot niya. "Dalawa ay mas malakas kaysa sa isa." Tumayo si Leo at lumapit sa lugar kung saan bumagsak ang aswang. Sa lupa, may ilang pata ng maitim at malapot na dugo, ang tanging ebidensya ng kanilang nakamamatay na engkwentro. Pinakmasdan niya ito, nakatakas ang halimaw, ngunit hindi nang walang marka. Isang makana magizing susi, isang malalim na hiwa sa kaliwang braso. Ang Zovet ko aswang, ang makangang aswang. Hindi pa nila alam, ngunit ang markang iyon ay magdadala sa kanila sa isang katotohanang mas nakakakilabot pa kaysa sa halimaw na kanilang kalalaban lang. Kinabukasan, ang sinak na araw ay tila isang nahihiyang bisita. Marahang sumisilip sa mga siwang ng bintana na parabang takot gisingin ang mamutong ng nakaraang gabi. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang tinutuluyang bahay. Ang labanan kagabi ay naiwan hindi lamang ng masugat sa katawan ni Leo, kundi pati na rin ng isang panibagong paiting sa pagitan nilang tatlo. Si Tatang Karding ang unang nagising. Sa liwanag ng gasera, maingat niyang sinusuri ang ilang pata ng maitim na dugo na nakuha ni Leo. Nakakunot ang kanyang bumubulong ng galumang salita. "Dugo ito ang aswang, walang duda," sabi niya nang mapansin ang paglapit ni Leo. Ngunit may kakaiba, may halo. Tila dugo ng tao na sumasanib dito. Hindi ito isang purong halimaw. Ang kanyang sinabi ay lalo lamang nagdagdag sa misteryo. Lumabas si Maya mula sa kanyang silid. Maputla ang kanyang mukha at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mata. Patunay na hindi rin siya nakatulog ng maayos. Ngunit sa kabilang pagod, may determinasyon sa kanyang kilos. Nakpakulo siyang tubig na may mga dahon ng bayabas, isang kilalang gamot para sa mga sugat. "Ako na ang mag-aasikaso sa iyo," sabi niya kay Leo. Ang kanyang boses ay mahina ngunit walang pag-aalinlangan. Hindi ito isang alok, kundi isang pahayag. Wala na ang dating mapaglarong tono. Ang kanilang samahan ay tila lumagpas na sa biruan. Ito ay isa ng alyansa na nabuo sa panganib. Nagatubili si Leo ng isang saglit, pagkatapos ay tumango. Umupo siya sa isang bangko habang inihahanda ni Maya ang makailangan. Ang kanilang katahimikan ay puno ng mga hindi sinasabing salita, isang pag-amin sa tapangang isa't isa, at isang pagkilala sa bigat ng kanilang hinaharap. Dahan-dahang nilinis ni Maya ang mga mababaw na kalmot sa braso at tagiliran ni Leo gamit ang isang malinis na tela na isinausaw sa mainit na pinakuluang dahon. Ang amoy ng halaman ay malinis at nakakakalma. Ang kanyang makamay, kahit na bahagyang nanginginig, ay maingat at magaan. Bawat haplos ay tila nagpapahiwating ng pag-alala. Habang ginagawa niya ito, hindi maiwasan ni Leo na pakmasdan siya. Ang konsentrasyon sa kanyang mukha, ang paraan ng pagkunot ng kanyang habang tinitiyak na malinis ang bawat sugat. Sa sandaling iyon sa liwanag na umaga, nakita niya ang isang bahagi ni Maya na hindi pa niya nakikita noon. Isang kahinahunan, isang lambing na nakatago sa likod ng kanyang katatagan. Naramdaman niya ang isang kakaibang pagila, isang damdamin na sinubukan niyang isantabi. "Mali pala ako sa kanya," isip niya. Matapang siya, matalino at maalaga. Isang maliit na ngiti ang muntik nang sumilay sa kanyang labi. Nang matapos ni Maya ang isang braso, kumuha siyan panibagong malinis na tela. At sa kanyang paggalaw, ang maluwak na manggas ng kanyang lumang kamisa ay bahagyang bumaba sa kanyang kaliwang braso. At doon nakita ito ni Leo. Isang makapal at bagong-bagong benda mahigpit na nakabalot sa kanyang braso mula sa pulso hanggang sa siko. Hindi ito isang simpleng galos. Ang benda ay makapal na parabang tinatakpan nito ang isang malalim na sugat. At ang lokasyon nito, eksakto sa lugar kung saan niya tinamaan ang aswang kagabi.
Ang lahat sa paligid ni Leo ay tila huminto. Ang mainit na hangin ng umaga ay biglang naging napakalamig. Ang tunog ng paghahanda ng almusal ni Tatang Karding ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pakabok ng kanyang sariling dibdib. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Pinapatay ang anumang namumuong paghanga para sa dalaga. Mabilis na naglaro sa kanyang isipan ang mga pangyayari kagabi. Ang biglaang pag-atake, ang mabilis na anino, ang kanyang pag-isa ng ita, ang matinis na sigaw ngang sakit, at ang pagawak nga aswang sa kaliwang braso nito bago maglaho. Lahat ay naktugma, lahat ay tumuturo sa isang impossible at nakapang inilabot na konklusyon. Ang kanyang boses nang sa wakas ay lumabas ito ay iba na. Wala na ang pagod. Ito ay malamig at matalas na parang yelo. Saan mo nakuha ang sugat na yan, Maya? Tanong niya. Napapitlak si Maya sa kanyang tanong. Ang kanyang mamata ay nanlaki sa pagkagulat at mabilis niyang ibinaba ang kanyang manggas na parabang nahuli sa isang aktong pagkakasala. Ang kanyang dating kalmadong disposisyon ay biglang naglaho, napalitan ng halatang pagkataranta. "Ah, ito ba?" sabi niya. Sinubukang tumawa, ngunit ang tunok na lumabas ay pilit at walang buhay. Wala ito. Kagabi, noong tumakbo ako para kumuhang bato. Oh, iyon nga. Sa pagmamadali ko nadapa ako. Tumama ang braso ko sa isang matulis na kahoy sa tabi nga kawayan. Ang lampa ko nga tinitigan siya ni Leo. Ang kanyang mamata ay hindi kumukurap. Hinahanap ang anumang bakas ng pagsisinungaling. At nakita niya ito, ang pag-iwas niya ng tingin, ang pangining ng kanyang kamay, ang kanyang pilit ng ngiti, ang kanyang paliwanag ay masyadong detalyado, masyadong pinag-isipan para sa isang simpleng aksidente, at isang pagkadapa ay hindi makdudulot ng isang sugat na kailangang bendahan ng ganun kakapal. Isang malalim na hiwa, tulad ng kayang gawin ng isang matalim na itak. Ang matinis na sigaw ng aswang ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sigaw ba iyon ng isang halimaw o sigaw ng isang babaeng nasasaktan? Ang kanyang isip ay nahunos. Pinakaduduktong-duktong ang lahat. Ang misteryoso niyang nakaraan. Ang pagtakas mula sa isang pamilyang madilim pa sa gabi. Ang kanyang dipangkaraniwang kaalaman sa mga halaman. Ang kanyang kakaibang kahinahunan sa gitnang panganib. At ngayon, ito ang sugat. Ang hindi may tatangging ebidensya. Hindi na siya muling nagtanong. Bilang isang mangangaso, alam niya na ang isang nasukol na hayop ay lalo lamang magsisinungaling at magpupumiglas. Sa halip, isang pader ng yelo ang namagitan sa kanila. Ang mumunting tiwala na kanilang binukagabi ay gumuho at naging abo. Tumayo si Leo at tinapos ang paglilinis ng kanyang sugat ng mag-isa. Ang kanyang bawat kilos ay matigas at punong galit. Si Maya ay nanatiling nakaupo, hindi makagalaw. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang ekspresyong hindi mabasa ni Leo, isang halong takot, lungkot at isang bagay pa na hindi niya maintindihan. Si Tatang Karding, na tahimik na nakmamasid mula sa kusina, ay nakita ang lahat. Nakita niya ang pagbabago sa kilos ni Leo, ang takot sa mga mata ni Maya. Alam niyang may nangyaring hindi maganda, ngunit pinili niyang manahimik muna. Ang kanilang almusal ay kinain sa isang nakabibinging katahimikan. Ang dating biruan at palitan ng mga salita ay wala na. Ang tanging maririnig ay ang tunok ng mga kutsara na tumatama sa mga plato. Si Leo ay nakatitik sa kanyang pagkain ngunit hindi ito nakikita. Si Maya naman ay hindi magawang itaas ang kanyang tingin. Sa isang iglap, ang dalagang kanyang iniligtas. Ang babaeng naksimulan niyang hangaan ay naging ang pinakamalaking misteryo sa Candelaria. Isang misteryo na kailangan niyang lutasin. Kahit pa ang sagot ay maaring ikawasak ng kanyang puso. Siya ba ay isang biktima na may madilim na nakaraan? O isang halimaw na nagpapanggap na isang inosenteng tupa? Ang tanong ay sumasayaw sa kanyang isipan. Isang lason na mas masakit pa kaysa sa masugat na iniwan ng aswang sa kanyang katawan. Ang masumunod na araw sa Candelaria ay binigyan ng bigat ng mahindi sinasabi. Ang espasyo sa pagitan ni Leo at Maya, na dati puno ng biruan at palitan ng tingin, ay napuno na ngayon ng isang makapal at hindi komportableng katahimikan. Makasama silang tumutulong kay Tatang Karding sa pag-alaga sa mga may sakit, ngunit ang kanilang nga kilos ay mekanikal. Ang kanilang nga salita ay limitado sa mga pangangailangang praktikal. Walang init, walang koneksyon. Ilang beses sinubukan ni Maya na kausapin si Leo na magtanong kung ano ang bumabagabag sa kanya, ngunit lagi siyang sinasalubong ng isang pader ng yelo. Ang malamig na tingin ni Leo ay mas masakit pa kaysa sa anumang masasakit na salita. Sa huli, sumuko na rin si Maya at isang belo nga lungkutan ang bumalot sa kanya. Nalalong nakpabigat sa kaluban ni Leo. Hindi mapakali si Leo.
Ang kanyang isip ay isang larangan ng digmaan. Sa isang panik ay ang imahe ni Maya, ang matapang na dalaga na tumulong sa kanya sa laban. Ang kanyang kamay na maingat na gumamot sa kanyang masugat. Sa kabilang panik ay ang imahe nga, isang aswang na may sugat sa kaliwang braso. Isang sugat na katulad ng itinatago ni Maya sa ilalim ng benda. Ang pagdududa ay isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Ginugulo ang kanyang pag-isip bilang isang manunugis. Dalawa ang kanyang pinaghihinalaan. Ang dalagang may misteryosong nakaraan at hindi may paliwanag na sugat. At ang alamat na mga ngaso na bigla na lamang sumulpot nang magsimula ang magapagdukot. Hindi na niya kaya ang ganitong kalituhan. Kailangan niyang alisin ang isang variable. Kailangan niyang harapin si Lolo Damian. Isang hapon, ipinaalam niya ang kanyang desisyon sa kanyang ama. "Tatang, pupuntahan ko si Lolo Damian," sabi niya habang inihahanda ang kanyang itak. "Kailangan kong malaman kung sino talaga siya. Kung kakampi ba siya o isa lamang nagpapanggap." Tumingin sa kanya si Tatang Karding. Ang kanyang nga mata ay puno ng karunungan ng isang matanda. "Mag-ingat ka, anak," payo niya. "Ang isang matandang mga ngaso ay parang isang matandang puno. Maraming ugat na hindi mo nakikita sa ibabaw ng lupa. Maging matalas ka hindi lang sa iyong mamata kundi sa iyong pakiramdam." Narinig ni Maya ang kanilang usapan at agad na lumapit. "Sasama ako," sabi niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagtanggi ni Leo ay mabilis at walang pag-alinlangan. "Hindi," mariin niyang sabi, hindi man lang tumitingin sa kanya. "Mag-isa akong pupunta. Kailangan kong gawin ito ng walang distraksyon." Ang salitang distraksyon ay tila isang punyal na tumusok sa puso ni Maya. Hindi na siya umimik. Tahimik na lamang niyang pinanut si Leo na maglakad papalayo. Ang kanyang mukha ay isang maskarang sakit at pag-alala. Ang kubo ni Lolo Damian ay nakatayo nang mag-isa sa dulong baryo, malayo sa ibang magbahay, na tila ayaw makisalamuha sa maordinaryong tao. Habang papalapit si Leo, naririnig na niya ang isang ritmikong tunog, ang tunog ng bakal na hinahasa sa bato. Pagdating niya sa bakuran, nakita niya si Lolo Damian. Nakaupo ito sa isang putol na kahoy, walang pangitaas. Ipinapakita ang isang katawan na puno nga lumang peklat at mga muscle na matigas pa rin sa kabilang kanyang edad. Hinahasa niya ang isang napakalaki at sinaunang sibat. Ang kanyang na braso ay gumagalaw ng may tiyak na lakas. Ang paligid ng kanyang kubo ay hindi isang ordinaryong tahanan. Ito ay isang pugat ng isang mga ngaso. May magabungong baboy ramo at usa na nakasabit sa dingding. Magabungkos ng pinatuyong halaman na may matapang na amoy at iba't ibang uri ng patibong at sandata. Huminto sa pag-aasa si Lolo Damian at dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Hindi siya mukhang nagulat. Sa halip, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. "Inaasahan na kita, batang manunugis," sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at malakas, tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. "Maupo ka." Mayroong kapangyarihan sa kanyang presensya na nagutos ng respeto. Ngunit nang tiningnan ni Leo ang kanyang mamata, nakita niya ang bagay na nagbigay sa kanya ng kilabot. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang piraso ng obsidian, malamig, makintab, at hindi mabasa ang laman. "Nandito ako para sa aswang," diretsong sabi ni Leo, piniling huwak ng magpaligoy-ligoy. Sabi nila, "Isa raw kayong alamat. Ano ang alam ninyo tungkol sa halimaw na pumapatay sa baryong ito?" Tumawa si Lolo Damian, isang tawang mahina, ngunit umaling-awngaw. "Ang pagiging alamat ay isang mabigat na pasanin, iho," sabi niya, habang ipinagpatuloy ang paghahasa. "Marami na akong nakitang halimaw sa aking buhay. Mga tiktik na may dila na kasing habang ang kawayan, mga sikbin na lumalakat ng paatras, mga busaw na kumakain ng nga bangkay. Ngunit ang kalaban ninyo dito, iba siya." Tumingin siya ng diretso kay Leo. Matalino siya at mapanlinlang. Ang pinakadelikadong uri nga aswang ay hindi ang mabangis, kundi ang marunong magsuot ng balat ng isang inosente. Ang bawat salita ay tila may doble kahulugan. Isang patutsada na alam ni Leo kung para kanino. Sinusubukan ni Damian na lasunin ang kanyang isipan. "Narinig ko ang tungkol sa iyong angkan. Pakpapatuloy nga matanda na binabago ang usapan. Ang maninuno mo ay matanyak na manunugis. Nasa dugo mo ang tapang. Ngunit ang tapang ay walang silbi kung walang talino. At ang talino ay walang silbi kung ang puso ay nabubulagan." Tumayo si Lolo Damian at pumasok sa kanyang madilim na kubo. Paglabas niya, may dala siyang isang maliit na bagay na nakabalot sa itim na tela. Isang bungkos nga tuyong dahon at isang maliit na buto ngayop na tinali nga itim na sinulit. "Ito," sabi niya,
iniabot kay Leo. Isang pain. Ano ito? Tanong ni Leo. Pinakaralan ang kakaibang anting-anting. Sunugin mo ito sa labas ng inyong bahay paksapit ng hating gabi, paliwanag ni Damian. Ang kanyang mamata ay nakatitik ng marin kay Leo. Ang amoy nito ay hindi para sa ordinaryong aswang. Ito ay may amoy kamatayan at pagkakanulo. Isang amoy na hindi kayang tiising ng isang nakukunwari. Lalapit ang aswang iho. Dahil hindi niya gugustuhing malantat ang kanyang sikreto. At sa oras na iyon, kailangan mong maging handa. Alamin mo kung sino sa magkakasama mo ang hindi mapapakali. Ang kanyang nasalita ay isang malinaw na pagsubok, isang mapanganib na laro. Ito ba ay isang tunay na pain para sa aswang? O isang patibong para kay Maya? O para sa kanilang lahat? Kinuha ni Leo ang pain. Ang pakiramdam nito sa kanyang palat ay malamig at tila may sariling buhay. Tinitigan niya si Lolo Damian. Ang mukha nito ay isang maskara ng isang matandang mentor, ngunit ang malamig na kislap sa kanyang mamata ay nanatili. Walang makukuhang sagot si Leo mula sa kanya. Tanging mas maraming tanong lamang. Salamat sa tulong, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik. Mag-ingat ka sa iyong pahuhusga, bata, pahabol na sigaw ni Lolo Damian. Minsan, ang tunay na halimaw ay ang siyang pinakamalapit sa iyo. Habang naglalakad pabalik si Leo, hawak ang kakaibang pain. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pumunta siya kay Lolo Damian para maghanap ng kalaban o kakampi. Ngunit ang kanyang natakpuan ay isang dalubhasang manipulador. Mas lalo siyang nalito. Ang masalita ni Damian ay umukit sa kanyang isipan, nagtatanim ng mas malalim na lason ng pagdududa. Ngayon, kailangan niyang gumawa ng isang desisyon. Ang gamitin ang mapanganib na pain at alamin ang katotohanan kahit na ano pa ang kahinatnan nito. Ang kasinungalingan ng matandang mangangaso ay hindi isang simpleng salita, kundi isang buong bitak na maingat na inilatak para sa kanya. Ang gabi ay muling bumaba sa Candelaria at kasabay nito ang pagbabalik ng takot. Sa labas ang kanilang tinutuluyang bahay. Hawak ni Leo ang kakaibang pain na ibinigay ni Lolo Damian. Ang tuyong bungkos ay tila may sariling bigat, isang bagay na puno ng masamang enerhiya. Handa na siyang sunugin ito, handa nang harapin ang katotohanan, kahit ano paman ito. Si Maya ay nakatayo sa di kalayuan, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pakalala. Leo, huwag, pakiusap niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. May masama akong kutob diyan. Isang patibong yan. Nararamdaman ko. Tumingin sa kanya si Leo, ang kanyang mamata ay malamig at walang emosyon. At paano mo nalaman? Tanong niya. Ang bawat salita ay may talim. Dahil ba alam mo kung ano talaga ang lalabas kapag sinunok ko ito? Ang akusasyon ay malinaw. Isang direktang sampal na nagpabagsak sa mabalikat ni Maya. Ngunit bago pa man may baba ni Leo ang sulos sa pain, isang kaluskos mula sa gilid ng baryo ang nakakuha ng kanilang atensyon. Hindi ito tunok ng isang halimaw. Ito ay tunok ng isang taong maingat na gumagalaw. Mabilis silang nagtago sa likod ng isang pader. Mula sa kadiliman, lumabas ang isang anino. Si Lolo Damian. Mayroon siyang pasan-pasan na isang malaking sako. Sa kanyang balikat, isang sako na tila mabigat at gumagalaw. Hindi siya patungo sa kanyang kubo, kundi palayo sa baryo, papasok sa pinakamakapal at pinakamadilim na bahagi ng gubat. Sa isang iglap, nakbago ang lahat. Ang pain ay hindi na mahalaga. Ang tunay na pangangaso ay nagsisimula na ngayon. Nakatinginan sina Leo at Maya. Ang padanaylo sa pagitan nila ay pansamantalang gumuho na palitan ng isang hindi sinasabing kasunduan. Kailangan nilang sundan siya. Kailangan nating malaman kung saan siya pupunta, bulong ni Leo. Tumango si Maya. Ang sakit sa kanyang puso ay isinantabi para sa mas mahalagang misyon. Magkasama tayo dito. Ang pagsunod sa isang alamat na mangangaso sa kanyang sariling teritoryo ay parang pahabol sa isang multo. Si Lolo Damian ay gumagalaw ng walang tunok. Ang kanyang bawat hakbang ay tila alam na alam ang bawat ugat at bato sa lupa. Sina Leo at Maya ay napilitang gamitin ang lahat ng kanilang kaalaman para manatiling hindi nakikita. Gumagalaw mula sa isang puno patungo sa isa pa. Pinipigil ang kanilang pahinga. Ang kanilang mapuso ay malakas na kumakabok sa kanilang mga dibdib. Dinala sila ni Damian sa isang bahagi ng gubat na tila may sakit. Ang mapuno dito ay baluktot at walang dahon. Ang hangin ay hindi gumagalaw at mabigat at walang maririnig na huningang kahit anong kulisap o ibon. Isang lugar na kinalimutan ng buhay. Sa gitna ng patay na kagubatan na ito, nakatayo ang isang kubo. Hindi ito ang kubo na nakita ni Leo sa gilid ng baryo. Ito ay iba, mas luma, mas madilim, at nababalot ng isang aurang kasamaan na halos pisikal na.
Ang mahaligi nito ay pinalamutian hindi lang ang gabungo nga hayop, kundi pati na rin ang gabungo ang tao na may mga kakaibang simbolo na nakahukit. Ang amoy ng nabubulok na laman at itim na mahika ay nakasusuka. Nagtago sila sa likod ng malalaking halaman habang pinapanot si Lolo Damian na pumasok sa loob. Ibinaksak nito ang sako sa sahig. Isang mahinang ungol ngang isang lalaki ang narinig mula sa loob. Buhay pa ang isa sa manawawalang taga-baryo. Naksin ng kandila si Damian sa loob at ang liwanag nito ay nakbigay sa kanila ng mas malinaw na tanawin sa loob. Nakita nila ang isang altar na puno nga tuyong dugo, magarapon na may lamang nga mata at dila at mga manikang fudo na tinusukan ng makarayom. Ito ang pugat ng mangkukulam. Ito ang pugat ng halimaw. At sa harap ngang kanilang nga mata, nagsimula ang ritual. Nagsimulang bumikas si Damian ng masalita sa isang lengwaheng hindi nila maintindihan, isang lengwaheng parang binubuo ng mga ungol at sitsit. At pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Isang nakapangingilabot na tunok ng nababaling buto ang umalingaw-ngaw. Ang kanyang likod ay bumaluktot. Ang kanyang nga braso ay humaba. Ang kanyang balat ay nawalan ng kulay at naging kulay abo na parang sa isang bangkay, kumakapit sa kanyang mga buto. Ang kanyang makuko ay humaba at naging itim at matutulis na, parang mapunyal. Ang kanyang mukha ay humaba. Ang kanyang bibig ay napunit at nagpakita ng mangiping parang sa pating. At ang kanyang nga mata ay naglaho, napalitan ng dalawang butas na punong kadiliman. Si Lolo Damian, ang alamat na manunugis, ay ang aswang na kanilang hinahanap. Ang pinakapunong kasamaan, alam kong nariyan kayo, mga munting espiya. Umaling angwaw ang boses ng halimaw, isang boses na tila galing sa isang libingan. Lumabas na kayo at harapin ang inyong kamatayan. Sa isang iglap, ang halimaw ay nasa labas ng kubo. Gumagalaw sa bilis na hindi kayang sundan ng mata. Sumugot ito kay Leo. Walang oras para mag-isip. Itinaas ni Leo ang kanyang ita at sinalubong ang atake. Ngunit ang lakas ni Damian ay hindi na pangkaraniwan. Isang sampa lamang mula sa likod ng kanyang kamay at si Leo ay tumilapon na parang isang basahan. Bumaksak sa isang puno. Ang sakit ay sumabog sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang halimaw ay nasa harap na niya. Pinagsasaksak siya nito ng kanyang kuko, hindi para patayin, kundi para pahirapan. Ikaw na bata ka, sabi ng halimaw. May tapang ka, ngunit ang tapang ay pakain lamang para sa akin. Bawat salita ay may kasamang suntok o kalmot. Si Leo ay lumalaban, ngunit ito ay isang laban ng isang dagalaban sa isang ahas. Leo, sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay punong takot. Sinubukan niyang tumulong. Nagbato nga kahoy at bato, ngunit hindi man lang ito pinansin ng halimaw. Itinula siya nito gamit ang isip lamang at bumaksa siya sa lupa, nahihirap ang huminga. Nakita ni Leo ang nangyari kay Maya at isang bagong lakas na mula sa galit ang bumuhay sa kanya. Sumigaw siya at sinaksak ang binti ng halimaw. Nagtagumpay siya, ngunit ang kapalit nito ay mas matinding parusa. Hinawakan siya ng halimaw salig at itinaas sa ere. Katapusan mo na, sabi nito, habang ang mahabang kuko ng kabilang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang dibdib. Nagdidilim na ang paningin ni Leo. Ito na ba ang katapusan? Leo, isang sigaw ang bumasak sa gabi. Ngunit ang sigaw na ito ay iba. Hindi ito sigawang takot, kundi sigawang kapangyarihan at paglaya. Isang nakasisilaw na liwanag na kulay pila ang biglang sumabog mula sa kinatatayuan ni Maya. Napilitang bitawan ni Damian si Leo dahil sa liwanag. At nang mawala ito, ang nakatayo doon ay hindi na ang dalagang kanilang kilala. Ang kanyang mata ay nagliliwanag na parang 2 buwan. Ang kanyang balat ay may makumikinang na marka na tila masinaw ng tattoo. Ang kanyang magalaw ay hindi nagalawang tao, kundi isang sayaw ng isang espiritu. Ang kanyang buhok ay lumulutang na tila nasa ilalim siya ng tubig. Siya ay isang aswang, ngunit hindi siya tulad ni Damian. Ang kanyang anyo ay hindi nakakatakot, kundi marilak at nakakamangha. Isang nilalang ng gabi, ngunit may dalang liwanag. Hindi mo siya sasaktan, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay 2, isang boses ng dalaga at isang boses na mas matanda at mas makapangyarihan. Nagulat maging si Damian. Isa ka rin, paano? Bago pa man niya matapos ang kanyang tanong, sumugot na si Maya. Ang kanyang bilis ay kapantay, kung hindi man mas mabilis pa kaysa kay Damian. Nagbanggaan ang 2 aswang sa gitna ng patay na kagubatan, isang sayaw ng dilim at liwanag. Nakahandusay sa lupa si Leo, duguan at hirap huminga. Pinanot niya ang lahat ng may buwang pakalito at hindi makapaniwala. Ang babaeng pinakdudahan niya, ang babaeng pinaksalitaan niya ng masasakit na salita ay isang ng aswang. Ngunit hindi ito ang halimaw na kanyang inaasahan.
At sa sandaling iyon, sa bingit ng kamatayan, naintindihan ni Leo na ang mundo ay hindi basta itim at puti. Ang katotohanan ay mas komplikado, mas mapanganib. At sa kaso ni Maya, mas maganda sa parang hindi niya kailanman inakala. Ang labanan sa pagitan ni Maya at ni Damian ay isang marahas na sayaw pilak at anino. Ngunit kahit gaano pa kalakas si Maya, ang kanyang kapangyarihan ay bago at hindi pa sanay. Habang si Damian ay isang halimaw na hinubok ng daan-daang taon ng kasamaan. Nakita ni Maya na hindi niya kayang manalo, hindi sa gabing iyon. Ang kanyang layunin ay hindi ang pumatay, kundi ang magligtas sa isang huling pagsabok ng liwanag na kulay pilak. Itinulak niya si Damian palayo, sapat upang bigyan sila ng ilang sandali. Hindi pa tayo tapos, traidor. Umungol ang halimaw, ang boses nito ay puno ng pagkamuhi. Hahanapin kita at tatapusin ang sinimulan ko sa iyong ina. At sa isang iglap, tila nilamon siya ng kadiliman ng gubat at naglaho. Ang liwanag sa katawan ni Maya ay unti-unting nawala. Ang makumikinang na marka sa kanyang balat ay naglaho at ang kanyang mamata ay bumalik sa normal. Ang lakas na bumuhos mula sa kanya ay biglang nawala at bumaksak siya sa lupa. Humihingal at duguan mula sa nga tinamong sugat sa pakikipaglaban. Naging muli siyang isang mortal na dalaga, mahina at nangangailangan ng tulong. Si Leo, sa kabilang matinding sakit sa kanyang buong katawan, ay gumapang palapit sa kanya. Ang kanyang isipan ay isang ipo-ipo ng kalituhan. Ang imahengang marilak at makapangyarihang nilalang na nakita niya ay nakikipaglaban sa imahengang babaeng nakahandusay ngayon sa kanyang harapan. Ang hunter sa loop niya ay sumisigaw na ito ay isang aswang, isang kahaway. Ngunit ang lalaking iniligtas niya at ang lalaking nagligtas sa kanya ay nakakita ng ibang bagay. Maya, bulong niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Bago pa man sila makapagsalita muli, isang anino ang mabilis na lumapit. Si Tatang Karding dala ang kanyang itak at isang supot ng gagamot. Ang kanyang muha ay isang maskara ng determinasyon. Nakita niya ang kalagayan ng dalawa, ang wasak na paligid at ang nananatiling aura ng kasamaan. Kailangan nating makaalis dito. Ngayon din, sabi niya. Tinulungan niyang tumayo si Leo at pagkatapos ay binuhat nila si Maya na halos wala ng malay. Ang kanilang paglalakbay pabalik sa baryo ay isang tahimik na paglalakbay ng sakit at mga hindi masagot na tanong. Si Leo na umaalalay sa naghihinang si Maya ay ramdam ang init ng kanyang balat, isang init na nagpapaalala sa kanya na sa ilalim ng lahat ng misteryo, si ay isang nilalang na may buhay at dugo tulad niya. Pagdating sa kanilang bahay, agad silang ginamot ni Tatang Karding. Ang hangin ay mabigat sa amoy dugo, pawis at pinakulong nga dahon. Nang medyo humupa na ang kanilang masakit at nabendahan na ang kanilang sugat, tinitigan ni Leo si Maya. Ang matanong ay hindi na kayang manatili sa kanyang isipan. Ano ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit punong bigat. Sino ka talaga, Maya? Tumingin si Maya sa kanya at sa kanyang mata. Nakita ni Leo ang isang kwento ng kalungkutan na mas malalim pa sa masugat sa kanyang katawan. Ako ay isang aswang, panimula niya. Ang kanyang boses ay matatak sa kabilang hinaan. Ngunit hindi tulad ng halimaw na nakita mo. Hindi tulad ng ganilalang na kinakatakutan sa makwento ng inyong maninuno. Huminga siya ng malalim. Ang lahi namin ay mga tagabantay. Hindi kami mga mandaragit. Kumukuha kami ng lakas mula sa liwanag ng buwan, sa enerhiya ng lupa, hindi sa dugo ng mga inosenta. Nabubuhay kami ng payapa, nakatago, kasama ng kalikasan. Ngunit may ibang uri ng aming lahi. Isang sangay na pinili ang landas ng kadiliman, ang angkan ni Damian. Ikinuwento niya na si Damian ay kanyang lolo sa tuhod. Isang makapangyarihang aswang na naniwala na ang tunay na lakas ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pagkonsumo sa buhay nga iba. Tinuring nilang mahina at taksil ang naalahing payapa tulad ng kay Maya. Isa-isang pinatay ang kanyang kaanak. Siya na lamang ang isa sa nga huling natitira, si Damian. Siya ang pumatay sa aking ina nang subukan naming tumakas maraming taon na ang nakalipas. Sabi niya, isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. At pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Leo. At sa gabing iyon din kita unang nakita. Naguluhan si Leo. Anong ibig mong sabihin? May isang gabi, maraming taon na ang nakalipas, pagpapatuloy niya. Isa ka pang napakabatang mga ngaso, puno ng tapang ngunit kulang pa sa karanasan. Naisa kang pumasok sa isang gubat na pinamumugaran ng isa sa mga kampon ni Damian. Nakita kitang na corner, malapit ka na mamatay, hindi ko kayang manut lang. Isinalaysay niya kung paano, mula sa mga anino, ay tinulungan niya ito.
isang mabilis na pag-atake, isang halimaw na bumagsak, at isang mabilis na paglaho bago pa man siya makita ng malinaw ni Leo. Hindi mo ako nakita ng maayos, ngunit nakita kita. Isang batang lalaki na may tapang na higit pa sa kanyang lakas. Mula noon hindi ka na nawala sa isip ko. Ito pala ang sinasabi nilang tadhana. Iyon ang simula ng ating ugnayan. Napanganga si Leo. Ang kwento ay tila isang panaginip. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niyang totoo ito. Kaya pala ganon na lamang ang kanyang pakikitungo sa kanya. Habang binoproseso ni Leo ang lahat ng kanyang narinig, isang bagong anino ang biglang lumitaw sa kanilang pintuan. Isang babaeng matipuno ang katawan, may matalas na tingin, at may dalang isang mahabang sibat. Si Tia Elena. Hindi siya kumatok. Pumasok siya na parabang alam niyang kailangan siya sa sandaling iyon. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ngang ginhawa nang makita silang lahat na buhay. Mukhang nahuli ako sa kasiyahan, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may autoridad. Tia Elena, gulat na sabi ni Leo. Tumingin si Tia Elena kay Maya. Mabuti at ligtas ka, Ija. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong ni Tatang Karding na nakakabawi na sa pagkagulat. Ngumiti si Tia Elena, isang ngiting mapait. Walang nakataon lang. Kuya, sabi niya, ako ang nagsulat ng tadhana na ito. Ikinuwento niya ang lahat. Ang isang sinaunang propesya tungkol sa pagbangon ng isang makapangyarihang aswang na magdadala ng walang hanggang gabi. At ang tanging makakapigil dito ay ang pag-isa ng dugo ng isang itinakdang mga ngaso mula sa kanilang lahi at ng huling tagabantay. Siya ang tumulong kay Maya na makatakas mula sa mga kampo ni Damian kamakailan lamang at sinadya niyang gabayan ito sa landas kung saan niya alam na dadaan si Leo. Ipinadala kita dito, Leo, dahil alam kong dito kayo magtatagpo, paliwanag niya. Ang sulat, ang misyon, lahat ay bahagi ng plano. Ngunit si Damian ay hindi nag-isa. Dagdag ni Tia Elena at ang kanyang boses ay naging mas mabigat. Ang kanyang kapangyarihan ay pinalalakas ng isang mangkukulam. Isang mangkukulam na matagal nang nakpapanggap bilang isang kawaawang lola na naalaga sa kanyang apo. Isang malamig na katotohanan ang tumama kina Leo at Tatang Karding. Sabay silang napatingin sa isa't isa. Iisang pangalan ang nasa kanilang isipan, Lola Corazon. Ang kanyang ngapekeng luha, ang kanyang pagbanggit kay Lolo Damian, ang biglang pakawala ng dating albularyo ng baryo. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nakabit-kabit, bumubuong ang isang larawan ng karumal-dumal na pagkakanulo. Ngayon, sa maliit na bahay na iyon sa gitang sinumpang baryo, ang 4 na pirasong tadhana ay naktakpo. Isang mangangaso na nalaman ang kanyang tunay na tungkulin. Isang manggagamot na muling haharap sa kadiliman. Isang marilag na aswang na natakbuhan ang kanyang kakampi. At isang maalamat na strategis na naglata ng lahat ng plano. Makasama haharapin nila ang nalalapit na kadiliman. Hindi na bilang nga dayo o mga biktima, kundi bilang nga itinakda ng tadhana. Ang laban para sa Candelaria ay laban na pala para sa buong mundo. Ang salita ni Tia Elena ay bumaksak na parang malalaking bato sa katahimikan ng silid. Winawasak ang anumang natitirang pag-alinlangan. Lola Corazon, ang mangkukulam. Lolo Damian, ang aswang. Isang alyansang kasamaan na matagal nang kumikilo sa mga anino. Ngayon, ang lahat ng kanilang mga katanungan ay mayroon ng kasagutan. Ngunit ang nasagot na ito ay nagbukas lamang ng pinto sa isang mas malaki at mas nakakatakot na katotohanan. Si Leo habang ginagamot ni Tatang Karding ay nakatitig sa kawalan. Pinoproseso ang lahat. Ang babaeng halos ituring niyang pangalawang lola sa loob ng ilang araw ay isa pala sa mga utak ng kanilang paghihirap. Ang mundo ay tila isang malaking entablado NG panlilinglang. Wala na tayong maraming oras, sabi ni Tia Elena. Ang kanyang boses ay pumutol sa pakisip ni Leo. Lumakat siya patungo sa bintana at tiningnan ang papalubok na araw. Ang darating na kabilugan ng buwan ay hindi isang ordinaryong gabi. Ito ang gabi ng dugo. Isang pangyayari na minsan lamang sa 100 taon kung kailan. Ang linya sa pagitan ng mundo, ng mga tao at ng mundo ng espiritu ay pinakamanipis. Sa gabing iyon, ang lahat ng uri ng mahika at kapangyarihan ay nasa kasukdulan. Tumingin siya pabalik sa kanila. Ang kanyang nga mata ay nag-alap. Plano ni na Damian at Corazon na gamitin ang gabing iyon para pag-isahin ang kanilang makapangyarihan. Isipin ninyo, ang walang kamatayang lakas ng isang punong aswang at ang kapangyarihan ng isang mangkukulam na kayang baluktutin ang realidad. Sila ay magiging isang uri ng Diyos-Diyosan ng kadiliman. Ang bigat ng kanyang nga salita ay dumagan sa kanila. Hindi na lamang ito tungkol sa pagliligtas sa Candelaria.
Kung magtatagumpay sina Damian, ang kanilang kasamaan ay kakalat na parang isang kanser. Lalamunin ang makaratik baryo hanggang sa ang buong kapuluan ay mabalot sa kanilang anino. Ang Candelaria, ang unang pader na kailangang hindi bumaksak. May paraan ba para pigilan sila? Tanong ni Tatang Karding. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Meron? Sagot ni Tia Elena. Ang bawat propesya na kadiliman ay may katapat na propesya ng liwanag. Ang kadiliman na isinilang mula sa kasakiman ay matatalo lamang ng liwanag na isinilang mula sa pagkakaisa. At ang pagkakaisa na iyon ay nasa silid na ito. Ang kanyang tingin ay napunta kina Leo at Maya. Ang propesya ay nagsasabi na ang pagsasanib ang itim na kapangyarihan ay mapipigilan lamang ng isang sagradong ritual. Ang pagsasanib dugong ang itinakdang manunugis at ng huling tagabantay. Huminto siya. Hinahayaan ang mga salita na tumagos sa kanilang isipan. Kailangan ninyong pag-isahin ang inyong dugo. Leo, Maya, isang voluntaryong pag-alay. Ang iyong dugo, Leo, ay nagtataglayng daan-daang taon ng lakas at tapang ng iyong nga ninuno. At ang iyong dugo, Maya, ay nagtataglay ng dalisay na enerhiya ng buwan at ng lupa. Kapag ang dalawang dugong ito ay nag-isa sa ilalim ng isang basbas, lilika ito ng isang kapangyarihan na kayang tumagos sa anumang uri ng itim na mahika. Isang mabigat na katahimikan ang muling namayani. Tumingin si Leo kay Maya. Ang dalagang ilang araw lamang ang nakalipas ay kanyang pinagdudahan at kinasuklaman. Ang babaeng nalaman niyang isang aswang. At ngayon, hinihiling sa kanya ng tadhana na ihalo ang kanyang sariling dugo, ang sagradong dugo ng kanyang angkan ng mga manunugis sa dugo nito. Ito ang sukdulang pagsubok sa kanyang pagtanggap. Lahat ng kanyang natutunan, lahat ng galit na itinuro sa kanya laban sa lahi ng maaswang ay kailangan niyang isantabi. Naalala niya ang itsura ni Maya nang iligtas siya nito. Ang liwanag sa mamata nito. Ito ay hindi liwanag na kasamaan. Ito ay liwanag na pagsasakripisyo. Huminga siya ng malalim at ang kanyang pag-alinlangan ay napalitan ng isang matatak na desisyon. Gagawin ko, sabi niya. Tumingin naman si Maya kay Leo. Sa mga mata nito, wala na ang dating lamig ng pagdududa, kundi isang bagong pakunawa. Handa siyang ibigay ang kanyang dugo, ang esensya ang kanyang pagkatao na naging dahilan ng kanyang pagiging isang takas at ulila. Ipakakatiwala niya ito sa isang lalaking itinakdang pumatay sa kanyang uri. Ngunit alam niya sa kanyang puso na si Leo ay iba. Para sa Candelaria, sabi niya, at pagkatapos ay idinuktong sa mas mahinang boses, para sa iyo Leo, handa ako. Ang kanilang mamata ay nagtakpo at sa sandaling iyon, isang hindi nakikitang sinulit ang tuluyang nakabuho, isang sinulit na hinabingang panganib, katotohanan, at isang namumuong damdamin na mas malakas pa sa anumang sumpa. Kung gayon, kailangan nating magsimula, sabi ni Tia Elena. Si Tatang Karding ang namuno sa paghahanda. Ginamit niya ang asin at abo mula sa sinuno ng mga sagradong kahoy para gumuhit ng isang malaking bilog sa sahig na kahoy. Naglagay siya ng 4 na kandila sa bawat direksyon. Si Tia Elena naman ay naglabas kang magamit mula sa kanyang dala. Isang malit na punyal na gawa sa obsidian, isang batong itim na kasing kinis kang salamin, at isang maliit na mangkok na gawa sa luwat na may mga sinaunang simbolo. Kinuha naman ni Leo ang sandata na pinili para sa ritual hindi ang kanyang pang-araw-araw na ita, kundi ang isang sinaunang sibat na pamana pang kanyang lolo, isang sandatang matagal ng hindi nasisilayan ng dugo. Pumasok sina Leo at Maya sa lupngang bilog at lumuhot, makaharap ang liwanag lamang mula sa makandila ang nagsisilbing ilaw. Sinimula ni Tatang Karding ang pakawit ng isang sinaunang dasal. Ang kanyang boses ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Kinuha niya ang punyal na obsidian. Ito ay sasaksihan ng may espiritu na inyong maninuno, sabi niya. Ang pagsasanib na ito ay hindi maring bawin. Isa-isang kinuha niya ang kanilang nga kamay at gumawa ng isang maliit at malinis na hiwa sa kanilang nga balat. Walang sinuman sa kanila ang kumibo o nagpakitang sakit. Sa hudyat ni Tatang Karding, dahan-dahan nilang pinakdikit ang kanilang nga duguan na palat. Sa sandaling makadikit ang kanilang nga balat, isang kakaibang enerhiya ang dumaloy sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Leo ang isang malamig ngunit payapang enerhiya mula kay Maya, habang naramdaman naman ni Maya ang isang mainit at mabangis na lakas mula kay Leo. Isang halos hindi nakikitang liwanag ang namo sa pagitan ng kanilang nga kamay. Isang liwanag na may halong pilak at ginto. Ibinaba nila ang kanilang makadikit na kamay sa ibabaw ng mangkok na luwat at hinayaang tumulo ang kanilang pinakisang dugo. Nang makakuha ang sapat na dami, kinuha ito ni Tatang Karding at nagpatuloy sa kanyang maorasyon.
Dinadagdagan itong ilang tuyong dahon na kanyang dinurok. Pagkatapos, kinuha niya ang sibat ni Leo. Ginamit niya ang isang maliit na pinsel na gawa sa dahon para ipahit ang pinagalong dugo sa talim ng sibat. Isang mahinang sitsit ang narinig nang dumampi ang dugo sa bakal at ang masinaunang simbolo sa talim na halos hindi na makita noon ay biglang nagliwanak na parang nga bago dahan-dahang hinigop ng sandata. Nang matapos ang lahat, ibinigay ni Tia Elena ang sibat kay Leo. Iba na ang pakiramdam nito. Mas mabigat ito, hindi sa timbang, kundi sa kapangyarihan. At mayroon itong bahagyang init na dumadaloy hanggang sa kanyang magakamay. Ang sibat na ito ngayon ang tanging makakasugat sa kanila ng malubha, paliwanag ni Tia Elena. Ngunit pakinggan ninyo, hindi sapat ang isang tama. Dahil pinag-isa nila ang kanilang kapangyarihan, konektado na rin ang kanilang buhay. Upang tuluyan silang magapi, kailangan mong tamaan ang puso nilang dalawa nang makasabay sa isang atake. Ang bigat ng kanilang misyon ay lalong naging malinaw. Hindi lamang nila kailangang labanan ang dalawang makapangyarihang nilalang, kailangan nilang gawin ang isang halos imposibleng gawain. Tumayo silang apat sa loob ng bilog. Ang ritual ay tapos na. Sa kamay ni Leo, ang sibat ay hindi na lamang isang piraso ng bakal at kahoy, kundi isang sisidlan ng pagkakaisa, isang testamento sa propesiya. Sa labas, ang buwan ay buo at maliwanag. Isang tahimik na saksi sa nalalapit. Nadigmaan sa pagitan ng pinaksanip na kasakiman at ng pinakisang pag-asa. Wala nang atrasan. Ang habina paktutuas ay dumating na. Ang sinaunang altar ay isang sugat sa pusong gubat. Isang bilok na bato na nangingitim sa dugo ng daan-daang taon ng nga sakripisyo. Ang liwanag ng pabilugan ng buwan ay bumuhos dito. Hindi para magbigay ng ganda, kundi para palakasin ang kasamang nagtitipon. Sa gitna ng altar, nakatayo sina Lolo Damian at Lola Corazon. Hindi na sila ang mga matandang nakilala nila. Si Damian ay nasa kanyang tunay na anyo bilang punong aswang, mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Si Lola Corazon naman ay tila bumata. Ang kanyang nakulubot ay nawala, napalitan ng isang balat na makinis ngunit walang buhay, at ang kanyang mata ay nagliyab sa berdang apoy ng mahika. Isang itim na hangin ang umiikot sa kanila habang sinisimulan nila ang huling bahagi ng kanilang ritual. Nandito na ang matupan na handang ialay. Umaling-awngaw ang boses ni Damian nang maramdaman niya ang pagdating na apat. Mula sa mga anino, lumabas sina Leo, Maya, Tia Elena, at Tatang Karding. Ang sibat sa kamay ni Leo ay bahagyang kumikinang. Tila sabi na sa laban. Tapos na ang inyong kasamaan. Damian, matapang na sigaw ni Leo. Gabi ng pahuhukom. Isang nakakabinging tawa ang sagot ni Corazon. Mga hangal, sa gabing ito, kami ang magiging hukom at kayo ang bibitayin. Sa isang iglap, nagsimula ang labanan. Si Corazon ay nagtaas ng kamay at mula sa lupa ay sumulpot ang makakapal at matitinik na baging na agad na sumugot kina Tia Elena at Tatang Karding. Sa kabilang banda, si Damian ay ngumisi at sumugot na parang isang itim na kidlat patungo kina Leo at Maya. Ang labanan ay nahati sa dalawa. Sina Tia Elena at Tatang Karding ay hinarap ang walang tigil na pag-atake ng mahika ni Corazon. Ang matandang mangkukulam ay nagpakawala ng mga bulang apoy, mga salitang sumpa na nagpapabigat sa hangin at mga ilusyon ng kanilang mapinakamatinding takot, ngunit hindi sila nagpatinag. Si Tia Elena, gamit ang kanyang bilis at mga sandatang may basbas, ay sinisira ang bawat atake bago pa man ito makalapit. Si Tatang Karding naman, habang nakaluhot, ay bumibikas ng makontraorasyon. Lumilikha ng mapanangga na gawa sa liwanag na siyang sumasalo sa mga sumpa. Ito ay isang labanan ng pananampalataya laban sa pangkukulam. Samantala, ang laban ni Leo at Maya laban kay Damian ay isang bagyong ang bakal, kuko at liwanag. Si Damian, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ay nasa kasukdulan ng kanyang lakas. Bawat hampas niya ay may bigat ng isang bumabagsak na puno. Bawat kalmot ay may talim ng isang punyal. Ngunit si Leo, na may bagong lakas na dumadaloy mula sa sibat, ay nakakasabay sa kanya. Ang bawat paktaman ng sibat sa katawan ng aswang ay nag-iwan ng isang nasusunok na marka. Ngunit hindi siya nag-iisa. Si Maya, na nasa kanyang marilat na anyo, ay gumagalaw na parang isang espiritu ng buwan. Ang kanyang bawat galaw ay isang perpektong sayaw. Ginugulo ang mga atake ni Damian. Pinipilit itong mahati ang atensyon at binibigyan si Leo nga pagkakataong umatake. Sila ay naging isang perpektong unit. Ang anino at ang liwanag, ang baksik at ang kariktan, na makasamang lumalaban. Ngunit si Damian ay tuso. Alam niyang ang sibat ang tunay na panganib. Sa isang pagkakataon, napanggap siyang susugurin si Leo. Ngunit sa huling sandali ay bigla itong umikot at sinugod si Maya.
Hindi na kailak ang dalaga at isang malalim na kalmot ang tumama sa kanyang tagiliran. Napasigaw siya sa sakit. Sa pagkagambala ni Leo, sinamantala ito ni Damian at sinuntok siya ng malakas sa dibdib na nagpatilapon sa kanya palayo. Ang sibat ay tumalsik mula sa kanyang kamay. Ang lahat ay tila matatapos na. Bumisi si Damian at dahan-dahang lumapit kay Maya para sa huling dagok. Sa likuran niya, si Corazon ay tumatawa ng malakas habang ang panangga ni Tatang Carding ay unti-unti nang bumibigay. At sa sandaling iyon, nakita ni Leo ang isang imposible, ngunit tanging pagkakataon. Ang dalawang halimaw ay nasa isang linya. Maya, sigaw ni Leo. Naintindihan agad ng dalaga. Kahit na may malubhang sugat, ginamit niya ang kanyang natitirang lakas para sa isang huling akto ng katapangan. Sa halip na umatras, sumugot siya kay Damian. Niyakap ang binti nito para pigilan ito sa paggalaw kahit isang segundo lamang. Ngayon na, Leo! Sigaw niya. Ginamit ni Leo ang sakit at galit para bumangon. Mabilis niyang dinampot ang sibat. Sa isang sigaw na naglalaman ng lakas ng kanyang maninuno, ng pagmamahal sa kanyang ama, at ng namumuong pag-ibig para kay Maya, ibinuhos niya ang lahat sa isang huling, desperadong pagsugod. Ang sibat, na nagliwanag na parang isang bituin, ay tumama ng diretso sa dibdib ni Damian. Ang itim na pusong aswang ay tinusok, napatingin si Damian sa kanyang dibdib. Ang kanyang nga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pakasuklam, ngunit hindi huminto si Leo. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, itinulak pa niya ng mas malalim ang sibat. Ang kumikinang na dulo nito ay lumabas mula sa likod ni Damian at sa isang perpektong tiempo ay tumagos din sa puso ni Lola Corazon na nakatayo mismo sa likuran nito. Ang kanyang tawa ay naging isang sigaw ng matinding sakit at pagkagapi. Ang dalawang pinuno ng kasamaan ay makasamang natuho sa sibat ng tadhana. Isang nakakasilaw na paksabong ng itim at berdeng enerhiya na hinaluan ng ginto at pilak na liwanag mula sa sibat ang yumanik sa buong kagubatan. Ang kanilang makatawan ay hindi basta bumaksak. Sila ay unti-unting natunaw. Naging itim na abo si Damian at berdeng usok si Corazon hanggang sa tuluyan silang pinalis ng hangin. Isang malakas na alon ng malinis na enerhiya ang kumalat mula sa altar. Tinatanggal ang lahat ng bakas ng kanilang kasamaan. Ang mabalutot na puno ay unti-unting umunat. Ang mabigat na hangin ay gumaan. Sa baryo, ang mga may sakit ay biglang nagising. Ang kanilang mga lagnat ay nawala na parabang nagising mula sa isang mahabang bangungot. Sa gitna ng payapang kagubatan, ang apat na bayani ay naiwang nakatayo. Pagod ngunit naktagumpay. Agad na tumakbo si Leo kay Maya at niyakap ito ng mahigpit. Tapos na. Bulong niya. Tapos na. Ilang buwan ang lumipas. Ang Barrio Candelaria ay muling nabuhay. Ang dating katahimikan ng takot ay napalitan ng ngatawan ng nga bata, ng nga kwentuhan ng nga matatanda at ng nga awit ng nga magsasaka. Si Tatang Carding ang naging opisyal na albularyo at tagapayong ang baryo, habang si Tia Elena, matapos tiyakin na ang lahat ay mayos na, ay muling naglakbay. Ipinagpapatuloy ang kanyang sariling misyon, ngunit may pangakong babalik. Sina Leo at Maya, sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng buong baryo, ay ikinasal. Sila ang naging bagong tagabantay ng Candelaria. Si Leo ay nanatiling isang manunugis, ngunit ang kanyang misyon ay nagbago. Hindi na para pumatay ng mga halimaw, kundi para protektahan ang mainosente, tao man o hindi. Natutunan niya na ang linya sa pagitan ng tao at halimaw ay hindi nakasulat sa dugo, kundi sa mga desisyon ng puso. Kasama si Maya sa kanyang tabi na gumagabay sa kanya gamit ang karunungan ng kanyang lahi, hinarap nila ang bawat bagong araw. Ang kanilang pagmamahalan ay isang liwanag na isinilang mula sa pinakamadilim na gabi. Isang patunay na kahit sa isang mundong puno ng anino, ang pag-asa at pag-ibig ang laging mananay.